Naganap nga po ang unang hearing dito sa kaso ni Ces na kung saan ay pinagbintangan siya ng ina ng lalaki na ipinagtanggol lamang naman ni Ces si Lilet, ngunit dahil nga po bumagsak ang ulo ng lalaki doon sa rehas ng tindahan, kung kaya't ito ang dahilan bakit siya na ospital, at idinidiin nga ng nanay nito na si Ces ang pumatay dito sa kanya. Nang nandoon na nga po sila sa court, laking gulat nila Lilet dahil hindi nila inaasahan na si Attorney Meredith Simon ang kanilang makakalaban. Mukhang nag-alala si Ces nang makita nga niya na si Lady Justice pala ang abogada ng babaeng dumidiin sa kanya. Sinabi naman ni Lilet na wag siyang mag-alala, gagawin niyang lahat para sa ganon ay maipanalo niya ang kaso. Nagtaka naman si Calorena kung bakit hindi niya nakikita si Lilet doon sa DNR. Sinabi naman ng kanyang asawa na isang buwan siyang nasuspende dahil daw sa mga pangyayari na hindi maganda sa kanyang buhay at nadadamay ang kanilang kumpanya. Sinabi naman ng isa sa mga kasamahan nila na mayroon daw ongoing hearing ito at si Attorney Meredith ang makakalaban ni Lilet. Agad naman na pumunta si Calorena doon sa court na kung saan magaganap ang hearing. Dahil nga sa pangyayaring ito, hindi naman nag-atubili si Lilet na talunin nga si Meredith Simon. Ngunit hindi niya matanggap sa kanyang loob na ngayon ay kaaway na niya ang kanyang matalik na kaibigan noon na walang iba kundi si Bonnie. Kinausap ni Bonnie si Lilet at sinabi nga niya dito na trabaho lamang, walang personalan. Sinabi naman ni Lilet na hindi na sila magkaibigan. Hustisya ng kanyang tinang ang kailangan nila. Ngunit bakit pati ang kanyang kaibigan noon ay nakikisali na rin dito? Hindi nga naman alam ni Lilet na ayaw sanang tanggapin ni Meredith ang kasong ito, ngunit dahil nga dito kay Ira ay napilitan din naman si Attorney Meredith Simon. Hindi rin naman magpapatalo ang ating bida dito sa pagtanong dito sa babae na kung saan nga po ay nagdemanda kay Ces ng murder. At dahil nga po sa unang hearing nadamay na rin pati si Imong dahil nga daw labas-pasok noon sa bilangguan, kung kaya't nasabi pa ng babae na pamilya daw sila ng mga kriminal. Dito na nga po, habang kinakausap ni Calorena ang kanyang mga kasamahan o ang mga attorney sa kanilang kumpanya na DNR, sinabi niya dito na kailangan tulungan nila si Lilet para maipanalo ang kaso at siguradong magiging tanyag ang kanilang kumpanya kapag nagawa iyon ni Lilet. Nagkita-kita naman o sa hindi inaasang pagkakataon, nag-cruise ang landas nila Meredith, Lilet, Ira at Bonnie. Tinawag pa naman ni Meredith si Lilet na gulayat at sinabi nga niya dito na hindi mananalo si Lilet sa kasong kanyang hawak dahil masakit daw sa isang ina ang mawalan ng anak, na hindi nila alam na si Lilet pala ay ang anak nitong si Meredith. So mga kapuso, ngayong alam naman po natin na naluto na nga ang kasong ito dahil nakausap o kakilala pala ni Meredith ang justice na may hawak. Sila Meredith na kaya ang mananalo at hindi na kaya mailabas ni Lilet sa bilangguan ang kanyang nanay-nanayan na si Ces. Pero sana naman manaig ang hustisya o ang katarungan dahil hindi naman talaga si Ces o ayaw naman talaga ni Ces na gawin ang pangyayaring ito. Pero dahil nga sa pagtatanggol niya kay Lilet noon, kaya bumagsak ang ulo ng lalaking ito doon sa kung saan nga po ay nabagok ang kanyang ulo at itong dahilan ng kanyang pagkamatay. Ngunit malakas ang ebidensya na hawak nila Meredith Simon, kung kaya't may pagkakataon pa kaya na mailabas ni Lilet ang kanyang tinang sa bilangguan. Ito po ang mga dapat natin abangan. Dito lamang po sa Lilet Matias, Attorney Atlaw. Maraming salamat po sa panonood. See you on my next video. Bye bye.